Magpalit nito yung oil seal, kasi ito mga sir kapapalit lang yung oil seal niyan, tapos nag-leak na kaagad. Magandang araw mga sir, Honda Beat na naman yung ating gagawin ngayon. Share ko sa inyo kung paano magpalit nito yung oil seal, kasi ito mga sir kapapalit lang yung oil seal niyan, tapos nag-leak na kaagad. Nag-leak na kaagad dahil mali yung pagkakalagay ng oil seal. I-share ko sa inyo yan mga sir kung paano maglagay niyan, para at least na maglalagay kayo niyan, may ideya na rin kayo. Tapos kahit kayo mga sir, kaya nyo nang itong gawin dahil madali lang naman itong maglagay. Papasilip ko muna sa inyo kung bakit nag-leak yung oil seal dito sa may kuwan natin. Yan, kapapalit lang yan mga sir. Ayan, no? Nung nilagay yung oil seal, hindi tama yung pagkakalagay, kaya nagkaroon siya ng ganyan, no? Lumabas yung labi ng oil seal na dahilan kung bakit naglilik yung ating langis dito sa oil seal na to, sa part na to, dahil mali yung pagkakalagay mga sir. Tatanggalin natin yan at nagpapilitan rin ako ng oil seal na ating ipapalit. Yan, bago lang naman mga sir. Yan, mura lang naman to mga sir, 70 pesos lang yata daw to. Kaso, siyempre, delikado yung mga sir, kasi pagka malayo ang biyahe, lakas ng leak ng langis, maaari kayong matirikan sa kalsada, kundi kaya bumigay yung makina nyo sanahin ng leak dahil dito. I-share ko sa inyo mga sir kung paano maglagay nito. Tatanggalin mo natin ito mga sir. Gamit tayo ng tools na pang silak. Ito. Kasi mahirap, kasi pagka sinungkit natin yan, baka matanggal yung lagayan ng ating lock, yung silak na yan. Kaya gagamit tayo ng tools, yung pang ganon, panipit. Yan, tatanggalin mo natin ito mga sir. Gamit tayo ng patikom na pliers. Yan, madali naman ito magpalit mga sir. Meron na ako naging video nito mga sir na una, kaso inuulit ko ulit dahil ito na naman po tayo, dahil meron na naman pong may nagkakamali pa. Kaya uulitin natin ulit para iba mapanood nila. Kahit kayong nagpapagawa mga sir, kung sakaling kayo magpagawa, bago nila yan, pagkatapos nila yan mailagay yan, i-check nyo rin, dapat wala kayong makitang ganyan. And syempre tao lang tayo, nagkakamali din, kaya mas maganda bago kayo bago kayo malis, double check nyo muna yung oil seal, kasi napakadelikado yan mga sir, dahil langis na yung pinag-uusapan, makina na yung pinag-uusapan natin dito, kaya obligado double check nyo lagi yan. Ayan, bago nyo yan matanggal mga sir, gagamit tayo ng flat screw na maliit, dahil sira naman na yan, sirain na rin natin yan. Yan, dito mga sir, gagamit kayo ng flat screw na ganito. Tutusukin nyo dito, yung gawin tutusukin nyo, tapos iaangat nyo siya ng ganyan, papatagalin nyo yung flat screw nyo para lumabas itong oil seal. Ayan, natanggal yung spring. Yan, mali po yung pagkakalagay. Sayang 70 pesos. Okay, lalagay na natin yung bago nating oil seal. Dito mga sir, may ginagawa pa ako dito para matagal mag-leak. Itong spring na to, tatanggalin niyo yan mga sir. Tapos merong male saka female para matanggal nyo, mabawasan nyo yung spring, kasi magbabawas ako ng spring. Ang babawasan nyo dito yung male, yung female yung patusok, huwag nyo po yan ikakat, kasi hindi nyo na yung mapagpadudugtong. Babawasan nyo siya ng ganyan kalaki.
para magiging fit na fit doon sa ating oil seal. Atakin nyo muna, tapos ikakat nyo yan. Yan. Saka natin ulit siya pag dudugtungin. Yan, parang walang nangyari. Saka natin ibabalik ulit. Dito mga sir, bago natin ibalik yan, maglalagay tayo ng grasa. Napaka-importante na may grasa dito dahil ito yung magiging pampadulas natin para hindi bumuka yung oil seal na tulad dun sa nangyari sa una, yung kinalas ko. Tapos lalagyan nyo rin dito, kakapain nyo muna kung sa tingin nyo kung nasusugat yung kamay nyo. Pagka medyo matalas, lihain nyo ng 1,000. Yung 1,000 na yun, pagkiskisin nyo yung kaputol nya, saka nyo iliha dito. Pero kung hindi naman matalas, lagyan nyo lang ng grasa. Ganyan po yung ginagawa ko mga sir, kaya siguradong may papasok yun ng tama yan. Tapos ipipil nyo muna mga sir. Bago nyo ilubog yan yung oil seal yan, check nyo muna kung may lumabas o dun sa unang oil seal kung may lumalabas. Pero pagka nilagyan nyo ng grasa yan, matik po yan na hindi yan masisira. Tapos gamit tayo ng pantulak. Yung ginagamit ko yung 8, pero daan-daan lang mga sira. Yung pinakamataas lang yung tutusukin nyo. Yan, parang ganyan. Hindi naman po masisira yung oil seal kasi yung oil seal na yan may lata yan sa loob. Dapat sakto-sakto dun sa lagayan ng lock natin, yung silap. Tapos tatanggalin natin yung grasa, check natin kung may lumabas o kung lumabas yung dila ng ating oil seal. Punasan muna natin ng basahan para ma-check natin. Yan, dapat hindi lumalabas. Yung mark na yan, dahil dun sa pinang-sinsil ko ng T-rings, okay lang po yan mga sir, hindi naman yan na-apekto kasi itong oil seal na yan, lata yan, lata to. Kaya hindi yan basta-basta na isira ito. Yan, dapat check nyo yan, dapat hindi lumalabas yung labi niyan ng ating oil seal. Tapos lalagyan natin tong lock nya. Baliktad nyo. Yun. Yan, dapat ganyan mga sir, walang lumalabas. Tapos punasan natin dito para mawala yung leak. Kung mapapansin nyo yung panggilid nya malinis. Nang dahil dito yan, ito yung nasira, oh. Lumabas siya ng ganyan dahil sa pagkakalagay hindi na-check na maayos. Tapos testing natin siyang paandarin yung makina.
Ayan, sakto-sakto. Ganun lang mga sir gawin nyo. Yung pagtanggal saka yung paglagay. Tapos yung spring, mas maganda bawasan nyo yun para pit na pit. Matagal siyang masira. Kahit ugasan ng gasolina yan, hindi yan kaagad bumibigay. Okay, babalikan natin yung pulley nya. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. Ayan, ibalikan natin yung crankcase nya. Start pa natin ng isang beses. Okay, ganito lang yung ating video. Maraming salamat.